Hi, I am Prince Alan Mendoza Moreno, and welcome to the Damayans Podcast. Today, we're going to tackle about Pax Silica. And Pax Silica was established in December 2025 by the United States, a coalition formed to counter China's strength in tech manufacturing sector, particularly in the fabrication of computing components and chips, and the procurement of the valuable rare earth materials necessary for those components. Today, I will be with Seminarian Roniel Vicinal, the current General Servant of the St. Augustine Seminary. Let us give him a round of applause. Also, I will be having Seminarian Paulo Ebora, the current Assistant General Servant of the St. Augustine Seminary. Also, this morning, he will also be with me, Seminarian Edward Pino Hermoso, the current liturgical servant of the St. Augustine Seminary. And also, I will be having my classmate named Seminarian Mike Pangilinan, who loves to wear number 69 in his jersey because he is the team captain of the SAS Knights. Hi guys, how are you? Yeah, very good, very good. Yeah. What can you say about what do you feel in today's session? The Pax Silica, what do you feel? I'm great today because it is new to me because hindi ako mahilig sa mga issue na palagi kong nababasa o nababalitaan sa TV. Pero ito yung pinaka the best para mas mabigyang linaw din para sa akin kung ano ba yung nalalaman ko tungkol sa bagay na ito. Dahil malaki yung naging pagbabago sa akin nung Pax Silica dahil may ganito palang nangyayari sa panahon ngayon. Yeah. Thank you, Mike. How about So Edward? for me, it's really an interesting topic since it is about not only our country but also the citizens of our in a particular area in Tarlac. So I actually did my research. So for me to have knowledge, especially in this time that we are about to tackle about this, so I'm expecting that I was able to retain those knowledge and yeah, to share it to you. Thank you, Moy. I feel what? I feel very nervous right now because I'm speaking in front of the people. This will be shown, of course, in front of many people. Maybe thousands of people can watch this, may watch this. And that's why I feel nervous. But I also feel grateful that I am given the opportunity to inform them about the Pax Silica. So yeah, thank you very much. Say Roniel. This is my first time not even to experience the podcast and I haven't watched podcast also. Kahit nung ako'y nasa labas pa, bihira akong ma-involve or mapadaan sa feed ko yung mga podcast. And at first ay parang hindi ko siya makitang interesting. Kasi more on pag-uusap lang, kwentuhan, and nangyayari naman yun in everyday life. Pero ngayon ay kakaiba kasi the topic is most concerning sa bansa, especially the Pax Silica. Una kong narinig yung Pax Silica is during our class to Miss Yuan, And unang naka-intriga sa akin is title, the Pax Silica. And we also know that we undergo Latin. That's why ang naiintindihan ko lang is peace. So yung mismong Pax Silica is parang bago sa akin. And maganda siguro na ito nga mapag-usapan niyo yun dahil isa itong topic na pinag-uusapan ng buong bansa. Dahil nabanggit din ito sa SONA ng ating presidente itong nakaraan lang. Kaya yun, magandang mapag-usapan din. Thank you, Roniel. Without further ado, let us now talk about Pax Silica. What really is a Pax Silica? For you guys, what do you think is Pax Silica? Siguro para sa akin ay Pax Silica is one of the current issue here in the Philippines and
this is the purpose of this issue is to provide a sustainable um, supply for the AI, for artificial intelligence. At ito ay isang inisyatibo ng United States at ng iba pang bansa upang hindi lang isang bansa ang nagpapatuloy sa pag-provide ng mga gamit sa pag-unlad ng teknolohiya. At ang Pax-Silica din ay isa sa um, ang tunay na nakahulugan ay isang manufacturing industrial hub. So it means that we are going to have an infrastructure that will build some system to provide some products to export in different countries that included in the Pax-Silica that initiated by US. So basically, the Pax-Silica is here in the Philippines is makagawa ng isang hub kung saan mas makakatugon dun sa hindi lang isa, kundi hindi lang yung China yung makapag-provide ng micro chips or semiconductors para mai-provide dun sa paglago ng artificial intelligence at ng technology. So, yun lang yung basically na kahulugan ng Pax-Silica. Pero kung ating titingnan din yung kahulugan ng Pax-Silica na salita lang mismo ay base dun sa aking mga napanood ay ito yung ang kahulugan ay yung everyone is included. So Pax is parang pinapatungkol dun sa lahat tayo, and then silica is not only for silicon but also for the minerals that will use for this thing. So maybe that's my opinion for that issue, no? When Pax Silica was established, there are these 9 original members. First is the United States, Japan, South Korea, Singapore, United Kingdom, United Arab Emirates, Israel, and Australia. Then later on, other nations also joined Pax Silica, such as India, Sweden, Qatar, and Finland. And on April 2026, the Philippines joins the Pax Silica. I have this question that ano kaya yung nakita ng mga bansa o ng Pilipinas lamang? Bakit siya sumali o sumama sa Pax Silica? What do you think, Edward? For me, this from some of my research, especially when the topic has become rampant. So one of the reasons why the Philippines joined this kind of project is because first for economic growth. Since there's a lot of investors coming from different countries, foreign countries, and they are ready to provide a big amount of money to use to build this AI database, especially here in the Philippines. No, so meaning to say, the main point or the main reason why the Philippines want to do accepted this project is because for economic growth. At the same time, the Philippines seeing, or the government seeing, this Pax Silica as a way to improve our society, especially in terms of AI. We will be, as we have observed, throughout the world, we are one of the, let's say, late improving countries in terms of AI. So, the government saw that this project would help our country to at least, to at least be advanced and to follow to the growth of AI, similar to other countries that has this rampant growth of AI, just like that. Yeah. We all know that the Philippines is a third world country, Kuya Edward. Do you think that
the Pax Silica will really help the Philippines? Or maybe I will first ask you, are you against AI or you are pro AI? Um, Maybe in some part I am against on it, but of course I can't deny the fact that it also have a lot of things or a lot of things that helping us, you know. AI helps us a lot in our daily lives, in yeah, even in just an ordinary thing. So uh, I am I am happy for that, but at the same time, there is still some effect of AI, such as abusing of it. So that's not good. But regarding of the third world country, so Pax Silica, as from the government, it would help, since the Pax Silica would give us billions of dollars to, of course, to help us in in our society, or in our government, in terms of economic growth. So it would really help us to reach a higher level of growth in our country. So it could be, but I am not. I will not mention any, you know, any negative effect of it, since we are only asking about what could be the help of this Pax Silica and the growth of our country, especially this third world country. Naging malinaw sa atin na para kay Edward, magiging maganda din naman yung effect ng Pax Silica sa Pilipinas. At alam natin yung balita na yung Pax Silica, yung United States ay nagplaplano na dito sa Pilipinas itayo yung building ng Pax Silica. At ito ay halos daw, ayon sa mga balita, ay 1,600, more than 1,600 hectares. Dito ay kasing laki na ang napakaraming Mall of Asia arena. Dahil halos ang mga Mall of Asia nasa 60 hectares, yung ganun. Kaya, ano yung kaya yung pwede nitong maging epekto sa mga nandirito? Kaya hatiin natin ang ating grupo dahil kayo hindi ko na palalayuin. Si Edward at si Mike, sila yung mga magsasabi ng mga pwedeng maging epekto ng Pax Silica. Yung magagandang epekto. At si Roniel at si Paulo, para hindi na maglipat-lipat, kayo lang yung mga magkakaroon ng mga negative effects ng Pax Silica. Sige, unahin natin dahil kasasalita lang nila, unahin natin si Kuya Roniel at si Kuya Paulo. Ano yung mga magiging negative effects naman ng Pax Silica? Actually, I have a lot of opinions about Pax Silica. First, its implications to the country. Una ay pagdating sa economics. Isa sa magiging implication nito ay sa jobs. Sinabi ng Amerika na magkakaroon tayo ng maraming job opportunities. Even the government, they also said that magkakaroon tayo ng maraming job opportunities kapag natupad ang Pax Silica dito sa bansa. But we have to ask, sino yung bibigyan ng trabaho? Are we sure that the Filipinos will secure those jobs? Or are the Filipinos even qualified to took those jobs? For example, we have a lot of undergraduates. Even grade 12, those who didn't finish high school, right? Can we say that they are qualified enough to join the Pax Silica? Or maybe if they join the Pax Silica, are they going to become minors? Or are they expecting us or most of us to become minors only? What I mean about minors is the minero, because Pax Silica is all about it's about mining, not all about, but it's about mining rare earth minerals. When talking about rare earth minerals, it's about nickel, cobalt, and other materials that can be found in the Philippines. Also, the second implication of this is when it comes to military. One of its military implication is that
this could, I believe this could trigger a war. Since one of the current issues now is that the fisher folks from Olongapo City, they're protesting against this Pax Silica because naapektuhan din yung kabuhayan nila sa West Philippine Sea. Dahil mas naghihigpit ang China sa West Philippine Sea. Isipin natin, it's not all about New Clark City, Tarlac. It's about the whole country. It's not just about building a structure in the new city Tarlac, but everyone is affected already. Even before it is built. Halimbawa, yes, na-agree yung Pax Silica dito sa bansa, di ba? It's already agreed by the president. And now, the China is getting stricter when it comes to the West Philippine Sea because we broke. It's like we broke we broke something in our relationship with the Chinese. And also when it comes to sovereignty, Pax Silica kasi is that it says that we are going to let them use our land for 2 years without payment. What does that contribute to us when we don't get anything? And also, we are giving up our supreme rights to our land, supreme power to our land. That's pagsusuko ng ating sovereignty. No? That's why I see it, Pax Silica, I see it as I think we are not ready for Pax Silica. I think the Philippines is not ready for Pax Silica. Yes, I am not against AI, but it's just that I see more bad effects than the good effects. And we have to weigh. And I hope the government also has a say on these bad effects, not only on the good ones, because I only heard them talking about the good ones. But how about the bad effects, right? Sa mga Salamat, concerns ni Kuya Pauline na-highlight na magkakaroon ng parang military effects talaga yung Pax Silica. At napakadelikado nun na dahil lang sa Pax Silica, parang baka mag-cause pa ito ng World War III, ano Kuya Paulo? How about kaya si Kuya Roniel para sa kanya? Nasabi na lahat ni Paulo kung ano yung mga dapat tingnan at bantayan dun sa part ng Pax Silica, kung bakit hindi to pwede at hindi pa tayo handa bilang isang bansa na tanggapin yung ganitong klaseng proyekto, napakalaki. And gusto ko mag-focus sa more on practical things siguro, ano. Ang bansa natin ngayon ay nagiging katawa-tawa sa napakaraming bagay. Siguro, masakit pakinggan na tayo ay nasa third world country, ano, kabilang tayo doon. And marami pa kasing ibang issues na nangyayari sa bansa na magandang bigyang pansin muna aside from Pax Silica. And itong Pax Silicang ito ay nagiging pantabon para sa akin doon sa mga current issues na patuloy natin tinatakasan bilang bansa. Una, yung impeachment ng ating Vice President. Kung minsan ay nakaligtaan na ng mga tao dahil sa panibagong issue. And upon talking to Pax Silica, environment ang unang concern ko about doon sa magiging project. Kasi napakalaking massive land noong target nila na patayuan ng Pax Silica. And bilang isang nagpapari na concern sa lahat ng aspeto ng buhay, ay magandang makita rin kung sino yung maapektuhan doon sa mismong lugar. Kasi napakalawak. As a view saying, 1,600 plus hectares ng lupa ang magagamit. And hindi lamang lupa ang pinag-uusapan natin dito. Alam ng mga klasikong ito, even you, Alan, na napakaraming tubig ang uubusin ng facility na ito. Kaya magandang tingnan kung talagang makakatulong sa bansa yung Pax Silica. Kasi baka nagiging coping mechanism na lamang natin ito
para masabing nakakahabol tayo sa AI, pero ang totoo ay nagiging pantabo na lamang ito dun sa mga current issues. And siguro, magandang itanong din kung bakit kaya basta na lang inaprubahan ng presidente yung Pax Silica without asking the side of the people. We are in a democratic country. Kaya naniniwala ako, at alam ko yung ibang viewers din, ay naniniwala ako na kasama nila na we should ask the people. We should ask the people. Kasi yung kapangyarihan ng Pangulo para pirmahan yung kontrata na yun ay nanggaling sa mga tao. So, we should ask the people first kung ano yung kanyang sentimiento tungkol sa Pax Silica. And yun yung pinakamahalagang part doon. Hindi pa natin pwedeng husgahan kaagad yung Pax Silica without knowing kasi most of our comments and opinions ay haka-haka. And maganda na timbangin nga, kagaya ng sabi ni Paulo, timbangin kung ano ba talaga yung layunin ng Pax Silica. Is it concerning our land or sovereignty, or baka mas makakalamon ito sa ibang Pilipino para mas malubog sila sa kahirapan? Kasi upon researching sa Pax Silica, most ang pinabanggit nilang mga trabaho ay more on professional. Oo, syempre, kailangan ng mga undergrads sa construction. Pero, kapag ba natapos yung Pax Silica ay kasama pa ang lahat ng tao? Mahalagang itanong din yun dahil, syempre, bilang mga seminarista ay concerned tayo sa common good. Sa kabutihan ng lahat. And, yun yung aking concern. More on practicality ako. At, yun. Si Paulo, baka may nagdag. I'm concerned about details, no? Ano kaya yung for example, pagdating sa environmental issues, ano ang magiging epekto ng Pax Silica sa environment or even sa people? For example, ay sa mga ITAS, kasi ITAS usually yung nakatira doon. Does Pax Silica has a say on that? At saka magandang tingnan rin kung yung tubig, saan kukunin yung tubig na gagamitin doon sa Pax Silica to run its building infrastructures. Dahil, based sa research, ay million of gallons na tubig, malinis na tubig ang tinutukoy dito para mapatakbo yung AI facility. And araw-araw yon. So, hindi ko rin alam at hindi ko magets kung paano tatakbo yung Pax Silica without water, clean water, na kukunin lang sa bansa natin. So, just a question. Yun lang. Okay na. Siguro maganda yung mga sinabi niyo, nag-provide kayo ng mga negative na epekto ng Pax Silica. Pero ngayon ay maganda makita din natin yung ano ba yung maganda na epekto naman nito para sa atin, di ba? So, para sa akin naman ay Pax Silica is makakatulong naman sa bagamat may negative ay kita man natin kung gaano kahirap sa paglago ng industriya ang Pilipinas. Pero sa pamamagitan nitong Pax Silica na ito, base din sa aking pagre-research, ay malaki ang pondo na mapapasok sa ating bansa, which is makakatulong to sustain our needs para sa pagpapalago ng ating ekonomiya. Subalit, yun nga lang, ay bukod doon ay may masamang epekto. Pero yun nga, at least ay in terms of economy, ay matutulungan tayo sa sustainability. At siguro, yun ang mas nakikita ng gobyerno. At para hindi din naman natin masabing napakasama ng image ng gobyerno natin ngayon na parang nakikita lang natin yung negative side. So, siguro pinag-isipan din naman nila ito. Pero yun nga lang ay kulang sa consent ng lahat dahil we are in the democratic country pero parang ilan lang yung nagdesisyon para sa bansang ito. At marahil tayong kagaya natin mga seminarista, marahil tayo ay maliit lang sa lipunan pero masasabi natin na kaya natin magsalita para sa ating bansa upang mapatunayan na hindi lang dapat sa kanila nang gagaling yung desisyon, kundi sa pagtuturo sa atin ng seminaryo ay dapat yung gobyerno ay natuturuan din upang lumapat din naman sa lahat para yung desisyon ay hindi lang ganun upang yung mangyayari sa bansa ay tanggap ng lahat. So, kung ang gobyerno siguro ay lalapat sa atin ay maganda yung epekto ng Pax Silica. Pero yun nga lang, sa kabilang banda ay marami pa rin talagang nakikitang masama. Pero ikaw ba, Kuya May, baka kayo may
Ang sa akin, marami kasing contradictions pagdating sa mga sinasabi ng gobyerno, no? Kunwari, yung sa BCDA and sa Department of Foreign Affairs, agree sila sa Paxilica. Pero, sabi ng Paxilica, it's not about, it's more on AI and not this manufacturing center. It's parang more than time, mas maraming beses nabanggit yung AI kaysa dun sa manufacturing center. But our government says otherwise. So ano ba talaga? Ano ba yung totoo? Yun doon siguro tayo naguguluhan, ano? Maraming hindi sinasabi ang gobyerno sa atin. Parang ano ba to? Lokohan na lang ba to? Nagtataguan na lang ba tayo dito ng totoo? Sariling Pilipino, sariling bansa ba yung niloloko natin? Bakit bakit hindi natin sinasabi yung mga yung eksaktong details kung para saan talaga yung Paxilica? Actually, gaya na nabanggit, I think the government already said yung mga bagay na kailangan naman talaga madapat na malaman ng ng mga citizen ng Pilipinas, of course. And hindi naman talaga natin madideny yung fact na marami talaga siyang negative effect. Pero kabiyak yun ay hindi lang naman talaga puro negative, no? So positive things, gaya na nabanggit naman kanina, ay malaking tulong sa bansa in terms of profit, economic growth. Talaga naman tunay. Karagdagan pa, gaya na banggit mo, gusto ko lang siguro dugsungan na dagdagan about sa mga kapatid nating na nakatira doon. Let's say IPs, kasi nga isa sa mga concern ng mga tao, especially ng mga Pilipino in terms of Paxilica ay yung mga IPs, ITAS na mawawala ng tahanan, sabi, no? Pero naglabas naman talaga ang government ng pahayag about doon. Gaya ng sabi nila, about doon sa pinaka landmass or land area size, ito ay parang around 40 to 50 hectares ang laki. Kaya ang sabi nila, malabo na mawala ng tahanan ng mga ITAS. Dahil una sa lahat, noon pa man, nung mga nakaraang taon pa, ay nagbigay na sila ng 15 hektarya ng lupa para sa mga kapatid nating ITAS. No? So, yung gagamiting land is approximately around 1600 hectares only. So, yun yung pinakapunto ng gobyerno. So, hindi ko naman alam talaga. So, kung tutusin, talaga namang pagdating sa land, ay sapat na nga siguro ang 15 hektarya. O di kaya naman, pag kinulang yun, ay malaki pa yung natitira kung kakailanganin. Kumpara dun sa 1600 na hektarya na gagamitin. Pero syempre, ang usapan ay land. Hindi ko pinupunto dito yung pinakang database, AI database sa gagawin nila. Of course, napakaraming negative effect nung database sa gagawin nila, no? Karagdagan pa siguro sa magandang bagay sa Paxilica ay dahil itatayo ito, yung tinutukoy nating mga job opportunities, hindi lang naman talaga primarily for the professionals, no? Hindi lang sa lahat ng mga may diploma, dahil kagaya nga nabanggit, meron doong construction. So for those who are not yet finished their studies, so construction. Although, totoo, na hindi naman talaga sustainable since yung constructing of Paxilica, especially the database, ay talagang may end. No, may end. Hindi siya yung habang buhay na gagawin. No? So, siguro, sa usapin naman ng distractions sa mga fisher folks, sa farmers, so, hindi naman talaga natin magkakala yung ganung bagay. Pero, kung talagang mabuti para sa akin, no? Kung talagang mabuti yung idudulot nito at nakikita naman ng gobyerno na mabuti ito, at the same time, kung ang ibang bansa din naman ang nakikita ay kabutihan para dito, ay siguro gagawa sila ng paraan para ituloy ito sa paraan na hindi ganun kalaki yung madadamage sa ating bansa primarily. Kasi nga, syempre, ang pinakang pinupunto natin dito, dahil dito gagawin, unang-una ay mining, di ba? Napakalaking usapin yan. So, noon pa yan na napag-usapan yung mining. Pero kagaya ng nabanggit, ay may mga
paraan, no? Kung talagang gustong gawin ito at talagang desidido na gawin ito ng mabuti sa tamang paraan. Maraming paraan. So, karagdagan pa, makakatulong din ito. Of course, madadagdagan yung ating mga kalsada, ports, since yun nga, dahil sabi nga ay mahaba-habang panahon na gagawin ito. So, talagang it will require roads, ports, ayun. So, pero ako, hindi naman talaga ako biased na mabuti lang. So, napakaraming negative din. Example, edi yun nga, pag ginawa ito, yung once na may tayo yung Paxilica database or AI database, kagaya ng mga nauna pang mga database, talagang yung noise, unang-una yung noise eh. So, it will require around 600 decibels, no? Para dun sa example, yung mga napapakinggan natin dyan is around 100 decibels lang. Pero dito, talagang malakas, no? And yung water, electric consumes, it will consume a lot of electricity and water. Kagaya nga yun, sabi ko, napag-usapan namin kanina, habang hindi pa nagsisimula yung podcast, sabi ko, kung gusto talaga itong gawing tama, or kahit pa paano ay kapakipanabang, o di kaya naman hindi ganun kalaking epekto, bakit hindi na lang mag-isip ng napakaraming paraan? Kung about sa noise, bakit hindi gumawa ng mga soundproofing? Kasi building din naman yung ginagawa nila. It will cost a lot, pero kung gusto talaga ay mapabuti or malesen yung effect, bakit hindi gawin? In terms of water, napakaraming tubig ang gagastahin. So, bakit hindi gumawa ng filtration system, no? Siyempre, kung gusto talaga maging maayos, they will provide or they will use a lot of money. Pero for good naman. Yun yung una eh. Siyempre, pinakang question din para sa akin is, ano ba talaga yung pinakang gusto? Hindi lamang noong gobyerno natin na sinasabi nating nangunguna at hindi tayo binibigyan ng panahon para makikiisa sa pagdesisyon. At the same time, ano ba talaga yung nasa isip ng ibang bansa? Bakit dito? At bakit pinupush nila na dito gawin yung lahat ng bagay nila? Parang ganun ba? Magandang nakita natin na ano yung mga negatibong epekto na identify natin sa military, sa environment. Ay tunay namang alarming yun, yung mga ganong negative effect. Pero maganda rin na sa ibang side, nakita natin yung positibo. Kaya nung sabi ni Kuya Mike, makakatulong ito sa ating ekonomiya. Alam natin na yung Pilipinas, napakalaki na ng utang sa World Bank. Yung ganon, mga trilyon na yata. Ay maaaring sa tulong ng Paxilica, mabayaran yon na kahit po utay-utay or dahil malaki yung tulong ng Paxilica, isang buo agad. At dahil lumago nga ating ekonomiya. Kaya naman kay Kuya Edward mag-create siya yung Paxilica ay maaaring makakreate ng trabaho. Hindi man sustainable, pero at least ito ay makaka-create ng trabaho. At dahil napag-usapan na natin yung environment, ay mahalagang pag-usapan din natin yung mga tao. Napag-usapan na natin kanina yung AITA, yung mga environment na physical environment, ay ano naman kaya, magbigay tayo ng specific na lugar doon sa mismong pagtatayuan ng building ng Paxilica. Yung New Clark City sa Tarlac. Para kay Kuya Mike, ano sa palagay mo yung magiging epekto nung Paxilica na building dun dahil maraming magiging function yan eh. Hindi lang sa building na structure, hindi lang yung appearance. Ano kayo mga magiging epekto nito sa mga specific na tao sa Tarlac? Not just the ITAS. Yung mga normal na tao doon. Dahil siyempre, yung building magkakos ng ingay. Hindi lang sa tao, pati din sa mga hayop. Yung anong masasabi mo doon? Yun nga, kagaya nung sinabi ni Moy kanina, no? So, kung narinig nating lahat ay yung ingay pa lang nung Paxilica ay talagang kahit na almost 30 kilometers ay kayang abutin ng ingay. So, at ang ingay pa nito ay halos nasa 500 to 600 decibel sabi ni Moy. So, yun pa lang yung isang epekto nun ay napaka-destructive para sa mga estudyante, sa mga kabataan nag-aaral, sa mga bata. At lalo na sa mga matatandang nasa bahay lang. At kung ang hanap ay kapayapaan, ay paano nila mahahanap ang kapayapaan kung ang paligid ay napakaingay kahit wala namang nag-iingay, ano?
na mga tao. At pangalawa ay hindi lang kagaya ng sinabi, hindi lang ito about sa mga kapatid nating ITAS dahil doon sa pagtatayuan ay sakop pa rin yung ilang lupa ng ilang farmers doon sa Tarlac. At ito ay very makakaapekto sa mga farmers doon na ang unang pinagkakabuhayan ay ang pagsasaka. Dahil ang Luzon ay yun ang pinakaunang iprino-produce which is farming. So kung masasakop pa yung ilan na kalupaan ay talagang ang epekto ng Paksidika ay napakalaki hindi lang bukod sa ingay, sa trabaho na makakaapekto dun sa mga tao, sa mga kabataan na gustong magpahinga ay hindi makakano. At siguro sila ay may insight din about kung ano yung epekto nun, pero para sa akin ayun yung nakikita ko na epekto nun. Para siguro mas ma-visualize natin yung situation natin ngayon, compare natin siya sa realidad, no? Yung mga magsasaka ay nagkukonsume ng 3.5 at 3 to 5 million gallon tons per month. Tama? Yeah. Tama ba? Per day. 3 to 7 months. 3 to 7 months. And yung Paksilica ay nagkukonsume ng how many gallons? Millions of gallons per day. So, imagine na lang natin that, no? Pero sabi pa nila, hindi naman daw makuha ng water source sa lupa dahil ang gagamitin daw ay magre-rely sa water rain. Pero kung iisipin natin yun, logical ba talaga yun? Na sa tubig ulan lang magdedepende yung isang napakalaking building na nagkukonsume ng millions of gallons per day. Gallon of tons per day. Then, isa pa sa mga nito ay halimbawa sa Amerika. Yung mga taga-Amerika nga ay nagrereklamo na sila na dun sa isang data center sa AI center sa Amerika, nung parang nadideplete na yung water source nila, lumalabo na yung drinking water nila doon. So yung mga houses nearby, yung residential areas nearby ay apektado. Kailangan pa nilang bumili ng tubig sa malayo para lang magkaroon ng potable water. So isipin natin yun, mga Americans nagrereklamo na sa sariling gawa. Paano kung dalhin sa Pilipinas? And also, pagdating sa, what do you call this? Electricity. Marami tayong shortage sa electricity, di ba? Lagi Paano tayong kung may mga dumating yun? Isipin warn-warn. natin, it's a structure na kailangan lagi 24/7, walang patayan, kailangan ng aircon, malamig, kailangan ng kuryente sa buong magdamag. And tayo nga nagkakaroon ng electricity shortages. Ano na mangyayari sa bansa? Saan tayo kukuha ng electricity source? Then napakaraming implications pa nito, no? Yung sa IPs, feeling ko sa akin, in my opinion lang ha, very affected ang IPs pagdating sa ganitong usapin dahil first of all, dun sila nakatira, kahit na sa malayo gawin yung medyo malayo sa area nila, still hindi lang naman yung 1,600 hectares yung affected nung noise, nung pollution. It can affect the whole country. So, ano pa yung medyo malapit doon sa places, sa New Clark City? Yun, and many more. Yes, it can upgrade our AI, it can advance our technologies, it can add to our
value chain. Value chain, when we are speaking about value chain, it's the whole process how a product was created. From simula nung hinukay hanggang sa ma-manufacture into a product. So that's a value chain. So isa yun sa nakikitang dahilan ng gobyerno kung bakit nila ipinupush yung project na ito. Kasi 5% lang ng ating rare earth elements ang nauhukay dito sa Pilipinas, then ini-export pa yun sa ibang bansa. So what they wanted is dito na i-process sa Pilipinas para tayo na ang mag-manufacture, then tayo na mag-export sa ibang bansa. Pero napakaraming bad implications nito. Even scientists tinututulan tong Pax Silica sa daming bad implications nito. Naisip ko din, it could also trigger cyber warfare. We can be terrorized by this kasi USA, kagaya ng sinabi ko kanina, it can trigger a war kasi we are nakikipag-alyansa tayo sa US, though we are allied already with them, but we are tightening our alliance with them, which is ayaw ng China. Kasi mahina yung what do you call this? Influence nila pagdating sa AI world. Kasi sila nahawak ng pinakamalaking part ng AI sa buong mundo. They are controlling 90% of AI. Then this could trigger a cyber warfare. For example, in the America, it's also America, ha? There was an accident where the OpenAI company created an experiment where, imagine a sandbox. They put the AI in the sandbox, then they put a problem inside the sandbox. So what they did is that they wanted the AI to solve the problem. But what the AI did is that it went out the sandbox to find the answer. It didn't look for solution, it find the answer. So imagine natin kung yung Pax Silica magkaroon ng rogue activity na kagaya nung sa OpenAI company. It can hack the Philippine system. Anong mangyayari sa ating military force? You see where I'm getting? This is not only about building the ecology of the AI, but this could trigger war. Not only cyber warfare, but also physical warfare. Yeah, that's all. Magandang natakal niya yung tungkol sa pag-leak ng mga AI. Dahil yung AI, hindi lamang siya yung naando na, ibig sabihin ay secure na kaagad. Dahil siguro is specialized talaga ni Kuya Paulo yung AI. Sige, tatanungin ko din ulit si Kuya Paulo. Kaya siguro mga panghuling tanong na siguro to. Bilang isang estudyante, ano yung point of view mo? Ano yung masasabi mo dun sa mga against sa Pax Silica? Against sila, ayaw nila sa Pax Silica, pero patuloy silang gumagamit ng AI. Do you find it ironic that others are against Pax Silica pero gumagamit ng AI? Kagaya ko. Do you find it ironic? In my opinion, it's not ironic. It's never ironic to use AI but against Pax Silica. Kasi I am not against AI. I'm against Pax Silica itself. So magkaiba yun. I'll give you an analogy. I am not against using car. I'm not protesting against cars, but I'm protesting against traffics. It's the same as I'm against with Pax Silica. I'm protesting about Pax Silica, but I'm not against AI. So yeah, it's not hypocritical to use AI yet. We are protesting about Pax Silica because we have seen its bad implications. We are seeing its bad implications to our country. We are not against AI. I am not against AI, or the people who are using AI are not against AI, but
we are against how it is managed. Yeah, it's the management. How we manage AI. And truly, I believe it's not hypocritical. I want to thank you guys for sharing your insights. Napakalalaman ng ating mga napag-usapan. At sa pagkakataong ito ay tayo tutungo sa mga, siguro panghuli na to na part ng ating podcast. Ito ay ang tinatawag natin na Pasto. Kaya na. Magsisimula tayo kay Roniel, Paulo, Edward, Mike, then Roniel again until we finish. Gano'ng kabilis yan, Alan? Pasok, just select one. Okay. Hindi pwede ang Okay. parehas. Ready na ba kayo? Ready na? Yeah. Roniel, sarili o bayan? Bayan. Paulo, pera o Pilipinas? Pilipinas. Edward, bakasyon o botohan? Botohan. Mike, selfie o serbisyo? Service. Edward, trending o tumutulong? Tumutulong. Paulo, likes o lingkod? Lingkod. Roniel, aircon o kalikasan? Kalikasan, syempre. Paulo, luho o buwis? Buwis. Edward, pahinga o paglilingkod? Paglilingkod. Mike, your favorite, Gcash o gawa? Gawa. Edward, sikat o makabayan? Makabayan. Paulo, komportable o responsable? Responsable, syempre. Roniel, cellphone o clean up? Cellphone. Paulo, concert o community? Community. Edward, kape o kampanya? Kampanya. Hindi ako nagkakape. Mike, wifi o watawat? Watawat. Edward, your favorite, Netflix o Nation? Netflix. Paulo, sariling asenso o asenso ng bayan? Sariling asenso. At bilang panghuli, Tatong, Roniel, jowa o bayan? Alam, Jowa, bayan. And that's all for our Fast Talk sa Thank you so much, section Alan. nito. At bilang panghuli, nais kong sabihin ano ba talaga ang epekto ng Paxilica? Magiging transparent ba ang Paxilica o ang Pilipinas sa mga trades na mangyayari at sa mga cost na maaaring maganap? At ano ba talaga yung mga posibleng environmental and social impact nito, not just in the Philippines, but in the world. But most importantly, what matters most is what exactly is in it for Filipinos. Again, this is the Mayans Podcast. Nagpupugay.